Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Sa mga nakarang oras, bahagyang humina yung epekto ng habagat sa ating bansa, nabawasan yung mga malalakas na mga pag-ulan. So yung in terms of intensity, humina po yung mga pag-ulan natin. Pero yun lamang po ay for today. Kasi starting tomorrow afternoon, makakaranas muli tayo ng mga malalakas sa pag-ulan. Muling lalakas yung mga dala ng pag-ulan na dala ng habagat dito sa area ng Northern and Central Luzon, maging sa Calabarzon, portions, as well as sa portions ng Mimaropa. So patuloy po tayo mag-monitor ng mga possible heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad sa mga susunod na araw. Pero nonetheless, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw dahil mahina ngayong habagat. May mga kalat-kalat lamang tayong pag-ulan sa area ng Ilocos Region, portions ng Central Luzon, portions ng Cordillera, at generally fair weather for the rest of Luzon, buong Visayas at buong Mindanao na may tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At within the vicinity ng ating Philippine Area of Responsibility sa ating monitoring domain, may dalawa tayong sama ng panahon na minomonitor. Una, itong tropical depression sa labas ng PAR. Huling namatan kaninang 3,105 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At may isa pa tayong binabantayan ng low pressure area. Latest location naman sa layong 2,335 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. So inulit ko po, no, itong dalawang sama ng panahon na ito, walang magiging epekto sa lagay ng panahon ng ating bansa sa mga susunod na araw. So for the next few days, yung magiging dominanting weather system pa rin natin, itong epekto ng ating southwest monsoon habagat na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon as well as itong western portion ng Visayas. At ito po yung ating latest weather advisory issued kanina alas 5. So ito po yung ating rainfall outlook sa mga sunod na araw. So makikita po natin, nakalagay po dito, simula ng hapon hanggang sa Lunes ng hapon, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. So tulad nga po na nasabi ko kanina, maglalakas muli yung mga pag-ulan na dala ng habagat, na kung saan posibleng umabot yung ating 24-hour rainfall up to 100 millimeters sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Asahan natin na patuloy ang paglakas ng habagat na kung saan by Monday afternoon to Tuesday afternoon, mas rarami pa yung mga area sa saklaw or makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat. Posibleng umabot up to 100 mm sa mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya over these areas, kahit na wala po tayong inaasahang mga sustained na pag-ulan for the next 24 hours, sa mga susunod na araw dahil po sa muling paglakas ng habagat, asahan natin yung mga malalakas na pag-ulan, maghanda po tayo at maging alerto sa mga possible flooding or landslides. So para sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, so generally western section ng Luzon, so Ilocos Region, Cordillera, portions ng Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, particular na sa Central and Eastern provinces ng Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. Sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa area ng Palawan, Visayas at Mindanao, wala rin tayong inaasahang mga sustained na pag-ulan. Bukas, generally fair weather, posible pa rin yung mainit at malinsangang panahon, umaga hanggang sa tanghali, as early as hapon hanggang sa gabi, posible tayong makaranas ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil posible pa rin dyan itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so simula Lunes hanggang sa Miyerkules, mapapansin po natin, most of Luzon makakaranas muli ng maulap na kalangitan at mga malalakas at posibleng tuloy-tuloy na pag-ulan, especially dito sa area ng Northern Luzon, sa syudad ng Baguio City. So for today, no, today possibly until tomorrow ng tanghali, wala tayong inaasahang mga sustained na pag-ulan, pero as early as tomorrow afternoon, magsisimula yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat at posibleng magtagal yung mga pag-ulan na ito, particularly over Luzon hanggang sa araw ng Miyerkules. Kaya maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagba at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga low-lying at mga susceptible areas. Sa area naman ng Visayas, so mapapansin po natin itong Western Visayas area, simula sa araw ng Lunes makakaranas tayo
ng mga cloudiness at mga scattered thunderstorms. So dala po yun ng habagat na posible magpatuloy hanggang sa araw ng Miyerkules. Pero itong Central and Eastern Visayas sa mga araw na ito, Monday to Wednesday, wala naman tayo inaasahang mga sustained na pag-ulan. Kung may mga pag-ulan man tayo mararanasan, ito yung dulot lamang ng tinatawag po nating localized thunderstorms. Sa area naman ng Mindanao, simula sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, generally fair weather pa rin ang ating inaasahan. Wala tayong inaasahang direct effect ng southwest monsoon o yung habagat over these cities. So generally fair weather, mainit at malinsangang panahon, mataas pa rin yung maximum temperatures na ating posibleng maranasan. At pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, nandyan yung mga pag-ulan na dala ng localized thunderstorms.